Kung ganoon, dapat na bang sukuan na lang ang kaso? Well, hindi ko alam, Glyza, pero doon papunta ang kaso. Masyadong magaling ang kriminal. Kailangan kong makakuha ng ebidensya sa ngayon. Wala ako nakikitang ibang paraan kundi ang pumasok sa teritoryo ni Gian Alvaro. Di umimik si Glyza Escobar, ngunit isang pangako ang binitawan niya sa sarili. Gagawin niya ang lahat, mabigyan lang to ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang kakambal. Isabel? Otomatikong natigil sa paghakbang si Glyza. Kusang kumabog ang kanyang dibdib. Gayunpaman, pinilit niyang kalmahin ang sarili bago siya lumingon sa pinanggalingan ng tinig. Bumungad sa kanyang lalaking matangkad, maputi, singkit ang mga mata, matangos ang ilong at makipot ang labi. Gwapo naman, ngunit hindi ganon kalakas ang dating nito sa kanya. At kilala niya ito. Walang iba kundi si Gian Alvaro. Ang lalaking pinaghihinala ang sangkot sa pagkamatay ng kanyang kakambal. Isabel, ulit ng lalaki. Nangunot naman ang kanyang noo. Pinilit niyang ipakita na hindi niya kilala ang lalaki. Who are you? Tila naman napatda sa Gian. Do I know you? Umakto siyang parang inosente at walang alam. Di naman nakaligtas sa kanyang paningin ang paglunok ng lalaki. I'm sorry, miss. I thought you are... Napatikim si Glyza dahilan upang matigal sa sasabihin sa Gian. Maybe you know me, mister. I'm sorry about my attitude. Actually, I got into an incident 3 months ago, and unfortunately, I got amnesia. Gumuhit ang lungkot sa kanyang mga mata. Di ko nga alam kung sino nga ba talaga ako. Para kasing di ako nag-e-exist. Parang walang nakakakita sa akin. Ilang sandali naman siyang tinitigan ni Gian. Lumalok to bago nagsalita. What if I tell you that I know you, miss? Nanlaki naman ang mga mata ni Glyza. Pinakita niyang nasurpresa siya sa tinura ni Gian. Really? Marahang tumango ang lalaki. Yes, you are. You are Isabel de Castro. Kilala mo nga ako. Nanginginig ang mga mata ni Glyza. Kaagad din siyang lumapit kay Gian at mabilis sinawakan ng mga kamay nito. I finally found someone who knows me. Please help me remember the memories that I have forgotten, mister. Wala ka ba talagang naaalala? Umiling si Glyza. Napanatili nito sa kanyang mata ang peking lungkot. How I wish I can get my memories back now. Maybe I can help you with that. Pero ano bang nangyari? I've been so worried about you. Ang tagal na kitang hinahanap. Kitang-kitang sinseridad sa mata ni Gian Alvaro. Di niya tuloy mawari kung totoo yon o gaya niya ay nanlilin lang lamang siya nito. Hindi ko rin alam, basta nagising na lang ako na nasa isang ospital na ako. Wala akong kamag-anak at nilapit na lang nila sa charity ang pagbabayad ng bills ko sa ospital. They were only able to identify me because of my bracelet. Pinakita ang bracelet niya kung saan nakaukit ang pangalang Isabel. Para akong nangangapa sa dilim. Di ko kilala kung sino talaga ako pero ngayon nakilala kita. May pag-asang maalala kong nakaraan kahit papano. Nagkaroon ako ng pag-asa. Ginagap na Gian ang kanyang kamay. Napanatili ang sinseridad sa mga mata. Don't worry, I will help you. But tell me, am I not familiar to you? Umiling si Glyza. Hindi eh. Ilang sandali siyang tinitigan ni Gian bago tila alanganin nagsalita. I am Gian Alvaro and I am your fiancé. Di maiwasan ni Glyza ang mapakunot noo. Fiancé? Paano nagawang fiancé ng kapatid niya si Gian gayong kasal na to kay Elias Villanueva? Hindi nga kaya maaaring totoong espekulasyon na may relasyon ng dalawa? Naparunok na lamang siya. If that's so, then I need to know more about you, Gian. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ng binata. Of course, you can always do that. And besides, now that I found you, I will not let you with your journey alone. Worry no more. Dahil mula ngayon ako nang bahala sa'yo. Thank you so much, Gian. Yumakap siya sa lalaki. Ganantihan naman siya ni Gian ng yakap. Ngunit nang sandaling yakapin siya ni Gian, gumuhit ang ngisi sa labi ni Glyza. Sa totoo lang, ilang araw na rin niyang inaabangan ng lalaki sa restaurant na iyon. Nalalapit na siya sa katotohanan. Di magtatagal mabubunyag na ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Di na mawaring ni Glyza kung paano siya nakauwi sa tinitirhan niyang condo unit. Naging laman ng isip niya ang pagkikita nila ni Gian Alvaro at sa pagpaplano ng susunod niyang gagawin. Lalo pa tila abot kamay na niya ang plano niyang pagpasok sa mundo ni Gian. Dahil bago sila tuluyang naghiwalay, iniabot sa kanya ni Gian ang calling card nito. What did you say? Tila bumalik sa realidad si Glyza dahil sa tinig na iyon ni Shera. God, Glyza, anong ginawa mo? Kitang-kitang pag-aalala sa mukha nito. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos. Sabi mo kailangan mong makapasok sa mundo ni Gian Alvaro.
Nagbaka sakali lang naman ako na baka dumaan siya sa restaurant na yon. And look, I found an opportunity. Napabuga ng hangin sa Shera. Yes, sinabi ko ngayon, pero ako dapat ang gagawa nun, Glyza, hindi ikaw. Ipapahamak mo lang sarili mo eh. Hayaan mo lang akong gawin to para sa kapatid ko. Gusto kong tumutulong para mabigyan siya ng hustisya. Kung papasok ka sa mundo ni Gian, paano ng mga anak mo? Kasama naman si Daddy sa ibang bansa. Siguro naman pagbalik nila tapos na ako ng misyon. Matapos makalabas ng kanyang ama, nagdesisyon itong mamamalagi na muna sa ibang bansa. Nagpaiwan siya sa Pilipinas upang siya munang umasikaso sa kanilang ari-arian. Napailing naman si Shera. Ikaw talaga. Pagbigyan mo na lang ako, please. May magagawa pa ba ako? Sinabi mo na kay Gian na ikaw sa Isabela. Siguradong pupuntahan ka nun. Bahala na. Yun naman ang gusto ko. Kailangan kong mapalapit sa kanya para makakuha ko ng ebidensya. Pero Glyza, delikadong pinapasok mo. I know, pero lahat gagawin ko para kay Isabel. Kahit sa parang tuman lang may pakita ko kung gaano ko siya kamahal bilang kapatid. Umupo si Shera sa kanyang tabi. Hindi pa ba sapat na nagsakripisyo ka noon? Kaya hindi ka na nanahimik? Baka ikaw ang pinakasalan ni Elias Villanueva. Lalaki sana ang kambal na kasama nila, ang papa nila. Nakaramdam ng lungkot si Glyza para sa kanyang mga anak. May punto si Shera, ngunit sadyang nangingibabong kanyang konsensya. Kaya nga kung tutuusin, malaki ang kasalanan ko kay Isabel. Muntikan ko nang masira ang relasyon niya kay Elias. Hindi mo yan sinadya, Glyza. Kung may kasalanan ka, may kasalanan din si Elias. May girlfriend pala siya noon, pero bakit niya hinayaang mangyari yon? Okay, sige. May kasalanan kaming dalawa. Kaya tama lang sigurong gawin ko to. Bilang pambawi na lang sa nagawa ko. Napabuntong hininga na lamang si Shera. Wala na siyang nagawa dahil sadyang determinado na si Glyza sa nais niyang gawin. Nagkatotoo ngang tinura ni Shera kay Glyza dahil kinabukasan. Matapos yon, halos araw-araw na naging bisita niya si Gian Alvaro. Hanggang sa tila umakto na to bilang kanyang fiancé. Hon, I hired a new secretary. Gusto ko sanang lalaki ang kunin kaso puro naman babae mga aplikante. Malambing ang tinig nito. Kasalukuyan silang nasa VIP room ng restaurant kung saan sila nagtagpo. Yun din ang restaurant na nakuhanan ng CCTV footage na madalas silang tagpuan, Isabel. Why? Wala namang masama kung kumuha ka ng babaeng secretary. Wow, that's new, hon. Dati selosa ka sa mga babaeng nakapaligid sa akin. Lumawak ang ngiti sa labi nito at tila ba inaasar siya. Alanganin naman ngumiti si Glyza. Maybe because people change? Saad na lamang niya. Are you sure? My new secretary is kind of haughty. Mahinang natawa si Glyza sa narinig. Sa isip kahit pa siguro may humalik at yumakap na babae dito, habang nakaharap siya inungkang magrereklamo siya. At lalong di niya nakikita ang sariling magselos. Why did you laugh? Pinigal ni Glyza ang kanyang ngiti at saka unti-unti niyang pinaseryoso ang mukha. Wala naman akong dapat ikaselos, diba? Bago pa makaimik sa Gian ay muli siya nagsalita. Maybe I should meet her para malaman ko kung may dapat nga ba ako ikaselos. Nagpatuloy naman si Gian sa paghiwa ng steak sa plato. Just wait a minute, hon. She will be here later. Nakibit balikat si Glyza bago siya nagpatuloy sa pagkain. Nakalipas ng ilang sandali ay bumukas ang pinto ng kinaroroonan nilang silid. Mula roon pumasok ang isang baling-ginitang babae. Kapansin-pansin ang maikinitong buhok na bumagay sa bilugan nitong mukha. Singkit na mga mata, matangos ang ilong at pulang-pulang labi dahil sa lipstick. Nanlaki ang mata ni Glyza sa nakita. Anong ginagawa doon ni Shera? Good afternoon, sir. Agad namang napalingon sa kanya si Gian. Oh, you're finally here. Gumuhit ang galak sa mukha ni Gian. Naging dahilan yon para makabawi si Glyza sa pagkabigla. Mukhang alam na niya ang dahilan kung ba't naroon ang babae. By the way, I wanted to meet my future wife. Bumaling si Gian kay Glyza. She is Isabel de Castro and hon. She is my new secretary. She is Shera Galvez. Tumamis ang pagkakangiti sa kanya ni Shera. Nice to meet you, ma'am. Nilahad nito ang kanyang kamay. Pinilit din ni Glyza ang umiti kahit parang di pa siya nakakabawi. Tiranggap niya ang kamay ni Shera. Naramdaman na mahinang pagpasal ni Shera sa kanyang kamay na tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Isa ngayon ang malinaw. Sa paghanap niya ng hustisya, hindi siya nag-iisa. Present time. Cheers! Pinaguntog ni Glyza at Shera ang kanilang hawak na kopita. Tila ba lihim nila yung selebrasyon. Mula nang pumasok sila sa mundo na Gian Alvaro, ngayon lang sila nakakilos tulad ng dati.
I really miss this. Saad ni Liza habang nanginginig ang mga matang nakatitig sa hawak niyang kopita. Nang tumingin siya kay Shera, pinandakin naman siya nito ng mata bago to pasimpleng bumaling kay Elias na nakatambay sa di kalayuan. Nanatili namang kalmante si Liza na para bang wala siyang sinabi. Nang bumaling si Liza kay Elias, nagtamang kanilang mga mata. Wanna join us? Tinaas pa ng modelo ang hawak niyang alak. Marahan namang umiling si Elias bilang tugon. Are you sure? Don't invite him, ma'am. He needs to do his job. Walang kangiting-iting turan ni Shera, kasabay ng pagsali nito ng alak sa kanyang baso. Safe naman ako dito. Di niya na ako kailangan bantayan. Tuluyan ang binawi ni Liza ang tingin sa lalaki at tumungga sa kanyang baso. Well, mabuti na nag-iingat. At isa pa, ano lang sasabihin ni Sir Gian kapag nalaman niyang nakikipag-inuman sa iyang bodyguard mo? Baka matanggal lang siya sa trabaho, ma'am. Napabuga lamang ng hangin si Liza. Yeah, you have a point. Nanatili naman sa pwesto niya si Elias habang nagpatuloy ang dalawa sa pag-iinuman. Kung ano-anong napagkwentuhan nila hanggang namalayan na lang nilang nakarami na sila ng nainom. You know what, hanggang ngayon, curious pa rin ako. Ano meron sa 20th na hindi ko dapat malaman? Anong inililihim sa akin ni Gian? Tuluyan ang nilamon ng alak sa Shera. Tila ba walang pakialam kahit pamasa. Malapit lang si Elias at narinig siya nito. Transaction lang narinig ko. Anong klaseng transaction yon? Sa kabilang panig, di naman naiwasan ni Elias ang mapakunot ang noo. Ano meron sa 20th? Kumabog ang kanyang dibdib. Di niya naman nalaman na si Gian ang malaking transaksyon na gagawin ng grupo nila sa 20 ng buwan. Maybe it's not related to business kaya hindi kanya in-involve. Muli ito nagsali ng alak sa kanyang baso kahit tila dumoble ng tingin dahil sa kalasingan. I wanna know. I need to know. Dumokdok si Shera sa mesa. Ayoko na, nahihilo na ako. Suminok to sa kalasingan. Itulog mo na yan, Shera. Bumalik ka sa room mo. Well, you're right. Awat na muna ako sa stress. Tinuko nito ang kamay para makatayo. Kalimutan ko munang pesting Gian Alvaro na yan. Perfect time will come. Mahuhuli ko rin siya. Tila di naman inintindi ni Liza ang narinig, lalo na magsimulang maglakad ang kaibigan. Kaya mo bang maglakad? Tanong nito sa kanya. Yeah, I can manage myself. Pasuray-suray namang lumapit sa kanya si Liza. Nakasunod naman sa kanya si Elias upang alalayan siya kung sakali mang matumba siya. Are you sure? Pwede kang samahan ni Eljon. No need. Hinawakan ni Liza si Shera. Are you sure? Ipapahiram ko siya sa'yo. Hinarap naman ni Shera ang kanyang kaibigan. Lasing ka na. Tinapik nito ang pisngi ni Liza. Hindi mo siya po pwedeng ipahiram. Kasi hindi mo naman siya pag-aari? Natawa naman si Liza. No, you're wrong. I know what I'm saying. Pumulupot ang kamay nito sa matipunang braso ni Elias. This haughty bodyguard is mine. Kumindat pa ang modelo sa kanyang kaibigan bago to natawa. Napabuntong hininga na lamang si Elias habang nakatingin sa dalawa. Umiling-iling naman si Shera. Iba ang tama ng alak sa'yo. What? I'm telling the truth, Shera. Bumaling to kay Elias. Tell her that I'm saying the truth. Muli na namang napabuntong hininga si Elias. Let's go to your room. Lasing ka na? Sagot niya sa lips sundin ang tinura nito. What? Tell her the truth. Tell her that we built an alliance. Di rin nagawang matapos ng Liza ang kanyang sasabihin dahil nagawang takpa ni Elias ang kanyang bibig. Lalo namang natawa si Shera. Tama yan. Masyado siyang madaldal. Ihatid mo na yan sa kwarto niya. Looks like she badly needs to rest. Tumatawa pa ang sekretary niya na magsimula itong humakbang papalayo. Bye-bye, guys. Nagawa pa nitong sabihin kahit pagewang-gewang ang paglalakad. Why did you do that? Asik naman sa kanya ni Liza. You're drunk, Isabel. Nanatili na si Elias sa pagiging kalmante ito, ngunit hindi yun sapat upang hindi malukot ang mukha ni Liza. I am not. Napailing na lamang si Elias. Tara na, kailangan mo na magpahinga. Inawakan nito ang kamay ng dalaga. Di naman nagpakita ng pagtutol si Liza. Hindi ako lasing, Eljon. Lumabi ito. Okay, fine, hindi ka lasing. Marahan niyang inalalayan to patungo sa okupado nitong silid. Nagpatianod ang modelo kahit bubulong-bulong to hanggang tuloy nilang marating ang okupado nitong silid. Di mo pinanindigan ang alliance natin sa harap ni Shera. Napabuntong hininga na lamang si Elias. Gwapo lang yon para protektahan ka, Isabel. Paano kung magsumbong si Miss Galvez kay Gian? Umingos naman ang babae.
Hindi pa rin tayo bate. Hindi mo mababago ang isip. Natutop ni Glyza ang kanyang bibig. Pakiramdam niya hinahalukay ang kanyang sikmura. What's wrong? Gumuhit naman ang pag-aalala sa mukha ni Elias. Napasandal naman sa dingding si Glyza. Nawala ang hilong kanyang nadarama, ngunit pakiramdam niya nangihina ang kanyang katawan. Anong problema, Isabel? Wala, umiling si Glyza. Ngunit isa yatang pagkakamali ang nagawa niya dahil umikot ang kanyang paningin. Di na niya nagawang takpan ang kanyang bibig. Mula roon lumabas ng kanyang suka. Dumiretso yon sa bibig ni Elias. Maring napapikit na lamang ang lalaki. I'm sorry, mahinang wika ni Glyza. Napatiimbagang na lamang si Elias. I need to clean you. Marahan niyang inalalayan si Glyza patungo sa banyo ng silid. Tila maamong tupa naman na nagpatianod si Elias. Ang modelo. Muli naman nasuka si Glyza. Walang nagawa si Elias kundi magtimpi na lamang sa amoy. I will bath you. Napapekse si Glyza na maramdaman ang malamig na tubig na tumama sa balat niya. Sa sunod, huwag niyo nang damihan ng pag-inom. Paninermo nito sa kanya. Di naman umimik si Glyza. Inayaan lamang niyang basahin siya ng kanyang bodyguard ng tubig para nilisin ang suka ng sarili nitong damit. Clean yourself too. Mabilis siyang hinila ni Elzon sa tapat ng tubig. Isabel! Reklamo nito ngunit hilida dahil pareho na silang nakatapat sa tubig. What? I am just returning the favor. Gumuhit ang pilang ngiti sa labi ng babae. God! Napahilot na lamang sa kanyang sentido si Elias. Kahit lasing ang babae, di pa rin mawala ang kapilahan nito. Sa huli, wala siyang nagawa kung di ang hayaan na lamang siyang mabasa ng tubig kasama ng modelo. Nilalamig na ako, Elton. Ganito na lang ba? Wala ka bang planong tanggalin ang damit ko? What? Tila nagulantang si Elias at tinura ng babae. What's wrong? Pwede mo namang iwan ang underwear ko Tila nanayo ang lalamunan ni Elias, lalo na nang dumapo ang tingin niya sa bakat na katawan ng modelo. I trust you, Elton. Come on, undress me. Tila naman natuod si Elias sa kanyang pwesto. Nilalamig na ako. Napaawang na lamang ang kanyang labi nang tanggalin ni Isabel ang pagkakatali sa suot nitong bestida. Dumaostos pababa sa kanya ang damit. Lumantad sa harapan niya ang magandang hubog ng katawan nito. Nilalamig na talaga ako. Lalong lumapit sa kanya si Isabel at yumakap to sa kanya. Isabel! Tanging nausal na lamang ni Elias. Sumuksok ang mga kamay ni Glyza sa ilalim ng lalay ng polo ni Elzon. Tila lumakas ang pintig ng puso ni Elias nang maramdaman niya ang nakayakap na kamay ni Isabel sa kanyang bewang. Remove your clothes. I know you're feeling cold too. Mahinang tura ng dalaga. Tila naman naging kakit-akit iyon sa pandinig ni Elias, dahilan upang maramdaman niya ang parinigas sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. No need, I can endure this. Tanggi niya. Siniksik niya sa isip na di siya dapat magpatangay sa tukso. Oo nga't asawa niya ang babae pero hindi ba yon ang tamang panahon para angkinin niya ang katawan nito? Come on! Tumaas ang kilay ni Isabel. Tila naman nakaramdam ng pananayon ng lumunan si Elias nang itaas ni Isabel ang suot niyang damit. Don't worry, this will be our dirty little secret. At tila natibag na ang kanyang depensa. Namalaya na lang niya ang sariling nagpapatianod sa gusto ni Isabel. Nang tuluyang mahubad ng babae ang suot niyang polo ay dumaustos ang palad nito sa matipunong katawan ni Elias. Lalo lang nag-init ang pakiramdam ng lalaki. Stop torturing me. Baka hindi ako makapigil. Tumingala naman sa Isabel sa kanya. Then don't stop yourself, Elton. Nobody's telling you to stop. Napabuntong hininga na lamang si Elias. You don't know what you're saying. Napaungol naman si Glyza bilang pagtutol sa tinura nito. Ngunit ang ungol ito ay tila naging metsa sa natitirang pagtitimpi ni Elias. Kumilos ang kanyang mga kamay, humawak sa batok ng modelo. Hindi na niya napigil pa ang sarili. Bumaba ang kanyang mukha sa mukha ni Isabel. Agad namang napapikit si Glyza hang lumapat ang labi ng lalaki sa kanyang labi. Kapwa nila naramdaman ng pag-iinit. Naging maalab ang kanilang halikan at tila ba kusang kumilos ang kanilang mga paa patungo sa kama ng modelo. Naging mabilis sa mga pangyayari. Parehong naging mapusok ang palitan nila ng halik. Namalay na lamang nila na wala ng kahit anumang saplot si Isabel sa katawan. Nakaigato sa kama at nasa ibabaw niya si Elias. Elton! Umungol ang babae nang bumaba ang halik ni Elias sa kanyang leeg. Napakainit at nakakadarang.
Para ngayon pipigilan ni Elias ang sarili kung ang babaeng labis-labis niyang kinasasabikan ay walang kahit anumang saplot sa katawan at nakahain sa harapan niya na para bang katakam-takam na putahe. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.